Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Magandang araw o gabi, Sir Bordes. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Orlando, hindi ko tunay na pangalan. Pamilyado na po akong tao at meron 2 anak sa aking asawang si Luisita. Tubong aklan at kasalukuyang naninirahan dito sa isla ng Guimaras. Sumulat po ako para i-share sa programang ito ang naging karanasan ko patungkol sa nilalang na tinatawag na aswang. Naganap ang pangyayaring ito ilang taon na ang nakakalipas sa isang liblib na baryo sa Aklan. Hindi ko nababanggitin pa ang eksaktong lugar para sa pribadong buhay ng mga pamilyang kasalukuyang naninirahan ngayong taon. 1987, Aklan, taong 1987 ay nasa edad pa lamang ako na 17. Isang binata na nagsusumikap na maihaon sa kahirapan ang aking mga magulang. 4 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Napapabilang ang aming pamilya sa mga mamamayang naghihikaos sa buhay. Bagamat hindi naman pinanghihinaan ng loob ang aking mga magulang na sina Tatay Alberto at Nanay Salve na maibigay ang kanilang makakaya na buhayin kaming magkakapatid. Todo kayod ang mga ito na matustusan ang aming pang-araw-araw na pangangailan, lalo ang pag-aaral ng mga nakababata kong kapatid. Dahil sa hirap ng buhay at bagal ng pagpasok ng pananalapi sa aming pamilya, ay naispan ko tumayo sa sarili kong mga paa. Naisip kong kumayod at magkaroon ng sariling kita para kahit papano'y matulungan ko ang aking mga magulang sa mga gastusin sa bahay at pangangailangan ng mga kapatid ko sa kanilang pag-aaral, lalo na't malapit nang makapagtapos sa sekundarya ang sumunod sa akin na si Ramona, at kapwa nasa high school naman sina Hilda at Rodel. At ang bunso ko namang kapatid ay nasa huling bahagi ng elementarya. Sa madaling sabi, 2 sa mga kapatid ko ang aakyat ng entablado sa pagtatapos ng klase. Kaya't ganun na lamang ang aking pagpupursige na magkaroon ng trabaho. Isinantabi ko muna ang aking sariling kaligayahan at pangarap para sa tagumpay ng mga kababata kong kapatid. Pursigido si Ramona makapagtapos sa kolehiyo para sa kanyang pangarap na maging isang guro. Kaya nagsumikap ako magtrabaho upang tuparin ang pangarap ng aking kapatid. Ang tagumpay ni Ramona ay tagumpay na rin ng buo naming pamilya. Sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo ng nasabing taon, ay naghanap ako ng mapapasukang trabaho sa isang talipapa. Dinala ako ng aking mga paa sa malaking tindahan ng mga karne na pagmamay-ari ng mag-asawang sina Sir Gardo at Ma'am Tinay na kapwa mga residente ng nasabing lugar. Malapit lang ang mga ito na ninirahan sa talipapa. Meron silang 2 anak na sina Perlita, 17 anyos, at Gab, 16 anyos naman na kapwa nag-aaral. Dala ang aking pangarap. At katatagan ng loob ay mabilis akong tinanggap ni Sir Gardo bilang helper sa kanilang tindahan. Hindi nila sarili ang mga paninda nilang mga manok. Mayroong silang supplier na may sariling poultry na mismong kadugo naman ni Ma'am Tinay. Sir Bordes, matapos akong tagapin ng amo kong lalaki, ay agad ako nagsimula sa aking trabaho. Naging maayos naman ang unang araw ko sa aking gawain. Tagabalot, tagalinis at utusan kapag may iniuutos sa akin ang aking mga amo.
Dahil marunong naman ako sa tamang proseso sa paghiwa ng mga manok, kinalaunan naging trabaho ko na rin yon. Sa mahigit 1 linggo ko bilang helper sa tindahan ng karne ng mga manok, ay naging gamay na lang sa akin ang lahat. Mabilis at pulido kong nagagampanan ang aking mga gawain. Dahil nakitaan ako ng magandang potensyal sa maikling panahon ng aking mga amo, lalo na si Sir Gardo, ay agad kong nakuha ang kanyang loob. Ni minsan ay hindi ako napagalitan ng mag-asawa. Natutuwa ang mga ito sa akin bilang isang masipag na trabahador. Sir Bordes, sa magandang pakikitungo sa akin nina Sir Gardo at Ma'am Tinay, ay hindi naman nagalit o nainggit ang kasamahan kung si Pedrito. Si Pedrito ang unang helper ng mag-asawa. Mahigit 1 taon na itong naninilbihan sa tindahan. Mabait itong katrabaho at malawak ang pag-unawa. Hindi ito nag-iisip ng anumang masama kahit alam niyang nasasapawan ko na ito sa pinapakitang atensyon ng aming mga amo. Naging paborito kasi ako nina Sir Gardo at Ma'am Tinay. Makalipas ang mahigit 1 buwan, ay lalo akong naging malapit sa aking mga boss. At hindi rin nagbago ang pakikitungo sa akin ni Pedrito bilang katrabaho at kaibigan. Kalahati ng kinikita ko ay napupunta sa aking mga magulang at bukod rin ang ibinibigay ko sa 3 kong nakababatang kapatid para sa kanilang pag-aaral. Ngunit sa likod ng katahimikan at ngiti ni Pedrito ay nagsisimula na pala ito gumawa ng mga bagay na ikasisira ng aking pangalan na hindi ko namamalayan. Nagsimula ang lahat nang dumating ang isang matandang tindera sa katabi naming tindahan na itago na lang natin sa pangalang Aling Carlota. Batid kong magkakilala sin Aling Carlota at Pedrito. Madalas silang magkatitigan na tila nangungusap ang kanilang mga mata. May mga pagkakataon na magkasama silang umuwi habang naglalakad palabas ng talipapa. Sir Bordes, tindahan pala ng mga karne ng baboy ang kabilang pwesto kung saan namamasukan si Aling Carlota. Hindi ko alam kung ano ang koneksyon nito sa matandang may-ari na mismong matadero dahil masyado silang malapit sa isa't isa. Ang tanging alam ko lang ay biyudo na ang nasabing may-ari na si Mang Alberto na nasa 50 pataas na ang edad. Orlando, Pedrito, maiwan ko muna kayo dito sa tindahan. May mahalagang bagay lang kami asikasuhin ng ate Tinay nyo. Orlando, ikaw na bahala habang wala ako. Papunta na rin dito si Perlita. Ayusin nyo trabaho nyo. Ani Sir Gardo. Tumango lang kami ng kasama ko. Hindi ko sukat akalain na sa akin ipagkakatiwala ng amo kong lalaki ang Perlitang tindahan. Bagamat parating na rin ng mga oras na yon si Perlita, ang panganay na anak ng mag-asawa. Sir Bordes, pansamantalang ipinagkatiwala muna sa akin ni Sir Gardo ang benta habang wala pa si Perlita. Habang nasa ilalim ng pagbabantay ko ang tindahan at nagsisilbing kahero, ay bigla na lang sumakit ang aking bantog. Dahil ihing-ihi na ako ay nagpaalam ako sa aking kasama na pupunta lang saglit sa banyo. May tiwala ako dito, lalo't mas nauna siya sa akin bilang trabador kaya ipinagkatiwala ko sa Perlita ang kaha. Matapos kong umihi, ay nagmamadali akong bumalik sa pwesto. Sa malayo pa lang ay natatanaw ko ng kausap ni Gardo si Aling Carlota sa tapat mismo ng tindahan. Masaya ang dalawa nagkukwentuhan
habang palingalinga ang mga ito sa paligid. Noong makapasok na ako sa tindahan, ay pareho nila ako pinasadahan ng tingin. Mga titig na sobrang lamig sa pakiramdam. Walang pasabi na umalis ang matandang babae. Hindi man lang ako nito pinansin na para sa karamihan, isa itong pambabastos. Hinayaan ko na lamang iyon at muling ibinaling ang atensyon sa tindahan. Ilang saglit pa ay nagkaroon kami ng ilang customer. Noong buksan ko ang kaha para kumuha ng panukli ay napansin ko na tila nagalaw ang pagkakaayos ng mga pera. Naisip ko ba baka habang nasa banyo ako ay nagkaroon ng parokyano si Pedrito. Alam kong bilang ni Sir Gardo ang benta kaya naging kampante ako. Habang pareho kaming abala sa mga mamimili ay hindi ko namalayan ang pagdating ni Perlita. Naupo ito sa tabi ng kaha at tahimik na kamasid sa aming mga customer. Hindi pala ngiti ang dalaga na tila may sariling mundo. Sa katunayan, Sir Bordes, iyon ang pangatlong pagkakataon na nakita ko ang dalaga. Maganda, maputi, mahaba ang tuwid na buhok, at manipis ang labi, kung ilalarawan ang pisikal na taglay ni Perlita. Isang katangian ng babae na pinapangarap ng maraming kalalakihan. Kaya, hindi ko maiwasan mapatitig sa Perlita. Sa katunayan, lihim akong humahanga sa dalaga. Bagamat malabong mapansin ako ni Perlita, sapagkat isa lamang ako hampas lupa at isang tauhan ng kanyang mga magulang. Sir Bordes, bago lumubog ang araw, ay napaubos na namin ang mga paninda. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Perlita at nakapokus lamang ito sa pagkakahera. Habang nagsasara kami ni Pedrito ng tindahan, ay binibilang ng dalaga ang buong kita. Nakatala kasi sa kwaderno ang bawat kinikita sa maghapon lalo't kailangan pa ito sumailalim sa inventory. Dahil tumatalikod na noon ang araw at nilalamon na ng dilim ang buong paligid ay naglakas loob akong ihatid ang dalaga sa kanilang bahay. Mainam na rin yon dahil may dala itong malaking halaga. Hindi na kasi nakabalik noon ang kanyang mga magulang. Sa aming paglalakad, natanong ng dalaga kung magkapatid raw kami ni Ramona. Nabanggit kasi nito na magkaklase at magkaibigan umano. Sina Ramona at ang kanyang nakababatang kapatid. Tumango lang ako at matipid na ngumiti. Nahihiya kasi ako sa Perlita ng mga oras iyon. Sino ba namang lalaki ang kakabahan na makasama at makatabi sa paglalakad ang pinapangarap mong babae? Noong maihatid ko ang dalaga sa kanilang bahay, nadatnan ko ang kanyang mga magulang na may kausap sa malawak nilang balkonahe na tila may mahalagang pinag-uusapan. Nagpasalamat naman si Perlita matapos ko itong ihatid. Habang naglalakad ako sa tabi ng kalye palabas ng talipapa, ay nasipat kong magkasamang naglalakad sina Pedrito at Aling Carlota. May mga bitbit silang supot na halatang namalengke muna bago umuwi sa kanila. Hindi ko na lang pinansin ang dalawa. Marahil hindi nila ako nakita dahil medyo madilim na ang buong paligid. Kinabukasan, habang nagbubukas kami ng tindahan ay napansin ko na tila iba ang ikinikilos ng amo kong lalaki. Maliban na lang kay Ma'am Tinay na abala sa pagkukukwenta ng mga dumating na suplay ng mga manok. Naramdaman ko ang malamig na tingin sa akin ni Sir Gardo. Panay utos nito sa akin na tila mainit ang ulo. Naroon na sa tindahan si Pedrito bago pa man ako dumating.
Sir Bordes, hindi ko alam kung bakit nagbago bigla ang pakikitungo sa akin ng mag-asawa. Tuwing may ipapagawa ang mga ito sa akin, ay palagi silang nakasimangot. Tila bumaliktad ang panahon at naging maganda ang pagtrato nila kay Pedrito. Panay parinig pa nga ng amo kong lalaki na ayaw niya sa mga taong malilikot ang kamay na hindi ko lubos maunawaan. Noong wala na kaming mga customer, inutusan ni Sir Gardo si Pedrito bumili ng aming merienda. Sa puntong iyon, ay masinsinan akong kinausap ng mag-asawa tungkol sa naging benta kahapon. Anilay malaki umano ang kulang sa kita. Matapos raw kasi nila mag-inventory kagabi ay malaking halaga ang nawawala. Nagsumbong daw sa kanila si Pedrito na ako lang naman ang nanatili sa kaha bago dumating si Perlita. Kaya ako ang pinagbibintangan na kumupit ng pera. Orlando, palalampasin ko ang ginawa mo kahapon. Kapag inulit mo pa ito, tatanggalin kita sa trabaho. Huwag mo sanang sirain ang tiwala ko sa iyo, galit na wika ni Sir Gardo na labis kong ikinagulat. Gardo naman, hindi pa tayo sigurado kung si Orlando nga ang may gawa nito. Huwag mo muna siyang pagbintangan. Porket nagsumbong sa atin si Pedrito, maniniwala ka na sa Perlita. Mahirap magbintang na wala namang sapat na katibayan. Pagpasenyahan muna lang Orlando ang sir mo. Ako na ang humihingi ng dispensa. Saad naman ni Ma'am Tinay habang nakatuon ang paningin sa naghihimutok na asawa. Sir Gardo, Ma'am Tinay, hindi ko po magagawang kumupit ng pera. Marangal po akong nagtatrabaho sa inyo. Hindi ko po magagawa ang bagay na yan. Maniwala po kayo sa akin. Sa katunayan po iniwan ko saglit kahapon sa tindahan si Pedrito kasi ihing-ihi na ako. Naabutan ko po si Pedrito sa tindahan na kausap niya ang matandang babae sa kabilang pwesto. Paliwanag ko naman sa mag-asawa. Nais ko kasing linisin ang aking pangalan. Hindi na nagawang makapagsalita ni na Sir Gardo at Ma'am Tinay dahil dumating na si Pedrito, bit-bit ang mga biniling merienda. Sa puntong iyon, ipinagaliban muna ng mag-asawa ang tungkol sa bagay na iyon. Habang kumakain kami ng merienda ay pabugso-bugso ang mga customer. Bawat kilos namin ng kasama ko ay naging mapagmatsyag ang aming mga amo na tila binabasa ang bawat galaw namin. Bagamat nanatiling nakasimangot sa buong maghapon ang amo kong lalaki. Mabuti na lang nasa panig ko si Ma'am Tinay. Nagtataka ako noon kung bakit palaging nakangiti sa harap ko si Pedrito kahit batid kong sinisiraan ako nito. Ang ekspresyon ng perlitang mukha ay taliwas sa pinapakita ng kanyang mga mata. Pakwari ko palihim ako nitong tinatraidor. Isang kaibigan na patalikod kang sasaksakin ng patalim. Sir Bordes, may mga bagay na nagpapagulo sa aking isipan. Hindi ko alam kung sinusubukan ba ako ng aking mga amo. Para kasi gumawa ang mga ito ng pain kung sino talaga ang gumagawa ng kabalastugan sa kanilang negosyo. Simula kasi nung kumulang ang inventory, ay napapadalas na ang pag-alis ng mag-asawa. Kinukuha nila ang benta at nagtitira ng kaunting halaga maliban na lang sa mga bagong kikitain sa mga panindang manok. Ang panganay nilang anak na si Perlita ang madalas nagbabantay tuwing lumalabas na ito sa klase at naatasan magsara ng tindahan. Tuwing kami ang naiiwan ni Pedrito sa tindahan bago dumating ang dalaga,
ay palagi ko itong naabutan na kausap si Aling Carlota tuwing umaalis ako para magbanyo. Minsan niya'y inuutusan ako ng kasama ko bumili ng sigarilyo kapag may customer ito at bakante naman ako, na tila sinasamantala ang pagkakataon. Sa magkakasunod na araw ay palaging kumukulang ang benta. Ngunit maliit lamang ito di tulad ng dati. Tuwing nangyayari iyon, ako ang palaging itinuturo ni Pedrito. Halatang nagpapahiwatig na may lihim itong galit sa akin. Subalit tuwing magkasama kami ay palagi ito nakangiti na parang inosente. Mahirap talagang basahin ang ugali ng isang taong may lihim na inggit sa'yo. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko, kung saan pareho kaming paghaharapin ni Pedrito, kung sino sa aming dalawa ang malikot ang kamay. Pero bago nangyari ang araw na iyon, ay merong isiniwalat sa akin si Perlita nung ihatid ko ito sa kanilang bahay. Orlando, huwag kang masyadong magtitiwala kay Pedrito. Alam mo ba tuwing ako ang naatasan magbantay sa pwesto, napapansin ko ang kakaiba niyang kilos. Palaging malikot ang Perlitang mga mata at madalas nakatitig sa kaha. Minsan ko na siyang nakita kumupit ng pera nung hindi ka pa nagtatrabaho sa amin. Hindi ko siya sinumbong sa aking ama dahil naawa ako sa Perlita. Maliit na halaga lang naman kasi ang kinuha niya noon. Ani Perlita, habang naglalakad kami sa kalsada, Sir Bordes, hindi na ako nagulat pa sa sinabi ng dalaga. Malakas kasi ang kutob ko na si Pedrito ang malikot ang kamay. Ngunit nagulantang ako nung sabihin ni Perlita na bago pa raw maging tindera si Aling Carlota sa kabilang pwesto, ay palagi na raw itong nakakasama ni Pedrito tuwing kumakagat ang dilim. Palagi umano nagtatambay ang matanda sa tapat ng talipapa na tila hinihintay na mag-out sa trabaho si Pedrito. Kaya nagulat umano ang dalaga ng mamasukan ang matandang babae sa katabi nilang pwesto, Sabado ng hapon bago kami magsara ng tindahan. Kung saan naubos na ang mga panindang manok, ay mahinahon kami kinausap ni na Sir Gardo at Ma'am Tinay kung sino sa amin ni Pedrito ang palihim na malikot ang kamay. Tingin ko alam na ng mag-asawa kung sino ang magnanakaw. Gayunpaman, ang nais ng mga ito ay kusang manggaling sa bibig namin ng kasama ko kung sino ang tunay na nagkasala. Sir Bordes, napakunot noon na lamang ako nung sabihin ni Pedrito na kailamay hindi siya umano kumupit ng benta. Naging matapat siya sa loob ng mahigit 1 taon. Bagamat hindi naman niya ako itinuro. Dahil magkasama kaming dalawa sa harapan ng aming mga amo. Nagdahilan ito na baka nagkamali lang ang isa sa amin sa pagtimbang ng mga manok sa mga naging parokyano namin tuwing dinadagsa ang tindahan. Naging kalmado ako ng mga oras na yon. At wala akong dapat katakutan sapagkat inosente ako. Habang kalmado noon ang aking diwa, ay pinagpapawisan naman si Pedrito, at hindi ito mapakali sa Perlitang kinatatayuan dahil matalim siyang tinapunan ng tingin ng aming mga amo. Sige, mukhang wala talaga sa inyo amin. Palalampasin ko ulit ang araw na ito. Pero kapag isa sa inyo ang mahuli ko, siguradong ipapakulong ko. Huwag niyong sagarin ang pasensya ko, malamig na wika ni Sir Gardo. At pilit na pinapakalma ang sarili. Masasabi kong napakabait talaga ng aking mga amo. Malawak ang kanilang pasensya at pag-unawa.
Noong maisara na namin ang tindahan at nakauwi na sina Sir Gardo at Ma'am Tinay, ay nagpaalam na rin ako kay Pedrito na mauuna ng umuwi. Hihintayin pa kasi nito si Aling Carlota sa kabilang pwesto. Bago ako tuluyang umuwi, tinanong ko ito kung magkaano-ano sila ni Aling Carlota. Anito, tiyahin umano niya ang matanda. Orlando, inom naman tayo minsan sa bahay. Masarap magluto ang asawa ko ng pulutan. Ani Pedrito. Nabigla pa nga ako nung sabihin nito na meron na siyang kinakasama. Ang pagkakaalam ko kasi ay binata pa ito. Kaya ganun na lang ang aking pagkagulat. Masyado talaga akong nahihiwagan sa perlitang pagkatao. Pakwari ko'y punong-puno ng lihim at misteryo ang buhay ni Pedrito. Pases niya na. Pero hindi ako umiinom ng alak, anang pagtanggi ko dito. Ikaw naman, kahit isang bote lang. Sagot ko na ang alak at masarap na pulutan. Sige na Orlando, pagbigyan muna ako. Pangako isang bote lang at ihahatid pa kita sa inyo. Pagpupumilit ni Pedrito, wala akong nagawa kundi pagbigyan ang hiling nito. Isapat minsan lang naman mangyari yon. Naisip ko rin na baka yun na ang daan para mas lalo kong makilatis ang ugali ng kasama ko. Sa totoo lang Sir Bordes, gusto ko maging matalik na kaibigan si Pedrito. Ito kasi ang una kong naging kaibigan at nakasama sa trabaho. Wala naman sigurong masama kung pagbibigyan ko ito. Dahil linggo kinabukasan at wala kaming pasok sa trabaho, napagkasunduan naming uminom sa kanilang bahay. Nais ko makilala kung anong klaseng babae ang perlitang napangasawa. Noong sumapit ang panibagong umaga, bago ako tumungo sa talipapa kung saan doon kami magkikita ni Pedrito, ay tumulong muna ako sa mga gawaing bahay bilang panganay sa magkakapatid. Ito rin ang araw na nakakasama ko ng matagal ang aking mga mahal sa buhay. Bagamat kailangan ko rin paglaanan ng kaunting panahon ang sarili kong kaligayahan. Nagpaalam ako sa aking mga magulang na pupunta ako mamayang hapon sa bahay ng aking katrabaho. Ngunit hindi ko sinabi sa kanila na makikipag-inuman ako. Alam kasi ng aking ama't ina na wala naman akong bisyo. Matapos kong mananghalian, ay inayos ko na ang aking sarili. Nagbihis ako ng disenteng damit upang maging presentable sa harap ni Pedrito at sa kanyang may bahay. Naisipan ko rin magbaon ng kaunting halaga para kahit paano'y may madudukot ako sa aming inuman, kahit na sinabi nito na libre na niya ang alak at pulutan. Sir Bordes, tulad ng aming napag-usapan, doon kami magkikita ni Pedrito sa talipapa. Nakabukas ang katabing tindahan ng aking mga amo pero half day lang ito. Nasipat ko pa ngang nagsisimula ng magligpit at maglinis ng mga kalat ang matandang tindera. At habang hinihintay ko si Pedrito, ay aksidenteng akong nakita ni Sir Gardo lulan ng tricycle kasama ang kanyang pamilya. Tumigil sa tapat ko ang nasabing sasakyan at tinanong ako ng aking amo kung sino ang hinihintay ko. Hindi ko nagawang magsinungaling kay Sir Gardo. Sinabi ko sa Perlita na hinihintay ko si Pedrito. Inimbita kasi ako nito na mag-inuman kami sa kanilang bahay. Nabigla pa nga ako nung sabihin ni na Ma'am Tinay at Perlita na sumama na lang ako sa kanila dahil magpipiknik umano sila sa beach. Gayunpaman, tumanggi ako sapagkat may usapan na nga kami ni Pedrito.
Nakakahiya naman kung hindi ko ito sisiputin. Binalaan din ako ni Sir Gardo na mag-iingat at huwag magpapalasing dahil may pasok pa ako kinabukasan. Nabanggit pa nito na huwag ko nang isipin pa ang mga nangyari nung nakaraang gabi dahil alam na nilang mag-asawa kung sino talaga ang makati ang kamay. Noong makaalis ang aking mga amo kasama ang kanyang mga anak lula ng tricycle, ay doon naman dumating si Pedrito. Pumunta kami sa tindahan at bumili ito ng alak at sigarilyo. Bago namin lisanin ang talipapa, ay pinasadahan muna nito ng tingin sa malayo si Aling Carlota. Napansin ko pa nga na nagkatitigan ang dalawa. Maglalakad lang ba tayo, Gardo? Tanong ko dito habang binagbagtas namin ang abalang daan. Maglalakad lang tayo. Hindi naman masyadong malayo ang bahay ko sa talipapa. Basta sumunod ka lang sa akin. Tugon naman nito na walang tigil sa pagbuga ng usok ng sigarilyo. Sir Bordes, nadaanan pa namin ang eskinita patungo sa bahay ng aking mga amo bago kami tumawid sa kabilang kalsada. Ilang saglit pa ay lumiko kami sa isang tahimik na daan malayo sa kabahayan. Isang makipot na kalsada na napapaligiran ng mga ligaw na talahib. Maraming mga puno at ilan lang ang mga nakatirik na kubo na medyo magkakalayo ang agwat. Masyadong tahimik ang lugar na tila para kang nasa bukid. Malamyos ang simoy ng hangin na tila walang nagbabadyang panganib. Malayo pa ba tayo, Gardo? Pansin ko kanina pa tayo naglalakad, tanong ko muli dito. Ngumiti ito ng malapad at nagwikang malapit na umano kami sa kanilang bahay. Makalipas pa ang ilang minuto, ay bumungad sa akin ang malawak na taniman ng abaka at makakapal na baging na gumapang sa lupa. Sa dulo ng sakahan ay mayroong ilog, ngunit sobrang labo ng tubig at maraming nakabalandrang tuyong sanga. Ilang saglit pa, tumambad sa akin ang isang kubo. Medyo may kalakihan ito pero masyadong luma na para tirahan ng tao. Tingin ko nagmistula na itong tirahan ng mga ahas dahil sa mga matataas at makakapal na talahib na animoy hindi hinahawanan. Nandito na tayo, Orlando. Dito sa bahay na ito ako nakatira. Pasensya na kung masyado na itong luma. Ani Pedrito, matapos namin makarating sa kanilang bahay na animoy inabandona sa matagal na panahon. Dito kayo nakatira ng asawa mo. Hindi ka ba nahihirapan pumasok sa trabaho? Sa totoo lang medyo malayo ang nilakad natin. Akala ko pa naman malapit lang. Wika ko naman dito at hindi maiwasan mapakamot sa ulo. Noong makapasok ako sa perlitang tirahan, ay agad kong nalanghap ang kakaibang amoy. Nanunuot sa aking ilong ang napakalansang pinaghalong dugo at nabubulok na laman ng hayop. Hindi ko alam kung bangkay ba ito ng daga o pusa. Basta hindi ko masikmura ang nakakasukang amoy sa paligid. Pasensya na ulit kung medyo masasang ang amoy sa loob ng bahay. Kumatay kasi ako ng aso kagabi at itanapon ko ang mga buto sa likod, bahay. Ani Pedrito habang binibuksan ang dahon ng bintana. Umiti lang ako, sinabi niya. Hindi ako nagpahalata na naasiwa ako sa mabahong amoy. Pedrito, nasaan pala ang asawa mo? Usisang tanong ko. Pumasok sa trabaho ang asawa ko. Pero mamaya lang nandito na siya. Ipapakilala kita sa Perlita, siguradong magugulat ka. Sagot naman ni Pedrito.
Tumungo ito sa kusina at nagpalinga sa kalan. Matapos nito gumawa ng apoy, isinalang niya ang kaldero. Anito palalambutin niya umano ang karne ng aso na pinakulan niya kagabi para lalong lumambot bago lagyan ng mga rekado. Tinanong pa ako ni Pedrito kung mahilig raw ako sa asusena. Yung tipong luto na inadobo sa purong gata. Dagdag pa nito, habang wala pa ang kanyang asawa, magluluto muna siya ng aming pulutan. Halatang masarap ang niluluto nitong ulam. Naamoy ko kasi ang matapang na aroma ng sangkap at laman ng karne habang ginigisa. Bigla akong natakam lalo't minsan na ako nakatikim ng inadobong aso na luto ng aking ama. Ilang minuto pa ang lumipas, ay naluto na rin ang aming pulutan. Inilatag ni Pedrito ang adobong aso na nagmamantika ang sabaw. Wala na kami sinayang na oras at agad nag-inuman. Tulad ng mga tumador ay isa lang ang ginagamit naming baso. Si Pedrito ang naging tangyero. Habang nasa kasarapan kami ng inuman at nilalasap. Ang masarap na pulutan ay naging masaya aming kwentuhan. Isinantabi muna namin ang tungkol sa aming trabaho at ibang bagay ang aming naging topic. Hindi ko lubos akalain na kwela pa lang itong kausap. Maraming itong alam na kwentong barbero na lubos talaga akong natatawa. Gusto ko ang ugali ni Pedrito kung magkakasundo lang kaming dalawa. Subalit ang masayang inuman at ngiti sa aking labi ay napalitan ng pagkalito at pagdududa nung dumating ang kanyang may bahay. Namilog ang aking mga mata at nakaramdam ng matinding pagkagulat nang dumating si Aling Carlota. Ang matandang tindera sa talipapa. Animoy huminto ang aking paghinga nang sabihin ni Pedrito na si Aling Carlota ang kanyang asawa. Ani pa umano ni Pedrito, matagal na sila nagsasama ng matanda. Inlihim nila ang kanilang relasyon sapagkat alam niyang maraming mapanghusgang mga tao at maaari pagtawanan ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sir Bordes, pagpasok pa lang ni Aling Carlota sa entrada ng kanilang bahay, ay nakaramdam ako ng kaba. Kakaiba ang presensya nito habang tahimik akong pinagmamasdan. Para itong pinutulan ng dila na ayaw magsalita. Malamig ang bawat sulyap nito sa akin. Noong magsalita na ang matanda ay hindi man lang ako binati na tila may lihim na galit sa akin. Tanging ang kanyang asawa na si Pedrito ang tangi niyang pinapansin. Tahimik at walang anumang emosyon ang mukha na tumungo si Aling Carlota sa kusina. Impinatong nito sa mesa ang bibit niyang mga supot. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nagbago ang ihip ng hangin. Tila nanigas ako sa aking kinaupuan at naging balisa. Tinanong pa nga ako ng kainuman ko kung maayos lang ba ang pakiramdam ko. Bigla na lang raw ako naging tulala buhat nung dumating ang kanyang may bahay. Orlando, natatakot ka ba sa asawa ko? Huwag kang kabahan, hindi ka naman niya kakainin ng buhay. Hindi lang talaga palaimik si Carlota. Sa totoo lang sa edad niya ngayon, masyado pa rin siyang selosa. Kaya nga hindi ako lumalapit sa ibang babae. Saad ni Pedrito, nagpatuloy kami sa pag-inuman kahit binabalot ako ng matinding hilakbot. Habang abala kami sa pagtagay, napansin kong tuliro ang matandang babae habang nakatanaw sa bintana na tila malalim ang iniisip. Hindi ko nga namamalayan ang takbo ng oras.
Dahil paunti-unti lang ang pagsalin ni Pedrito ng alak sa tagayan ay mas lalong tumagal ang aming kwentuhan. Balak ko na sanang magpaalam para umuwi, ngunit nahihiya ako dahil hindi pa namin nauubos ang alak. Sir Bordes, lumipas pa ang ilang sandali kung saan kaunti na lang ang laman ng bote ng alak. Ay bigla uminit ang aking pakiramdam. Nahihilo ako ng kunti at medyo naduduwal. Marahil ganon ang pakiramdam ng malasing lalo't iyon ang unang beses na tumikim ako ng alak. Dumating sa punto na nag-agaw na ang dilim at liwanag kaya't nagpaalam na ako sa Perlita na kailangan ko nang umuwi dahil may pasok pa kami kinabukasan. Tumango naman ito at nagwikang ihahatid niya ako sa amin. Ngunit sinabi ko sa Perlita, doon lang niya ako ihatid sa labasan. Malamig ang bawat sulyap nito sa akin. Noong magsalita na ang matanda ay hindi man lang ako binati na tila may lihim na galit sa akin. Tanging ang kanyang asawa na si Pedrito ang tangi niyang pinapansin. Tahimik at walang anumang emosyon ang mukha na tumungo si Aling Carlota sa kusina. Impinatong nito sa mesa ang bibit niyang mga supot. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nagbago ang ihip ng hangin. Tila nanigas ako sa aking kinaupuan at naging balisa. Tinanong pa nga ako ng kainuman ko kung maayos lang ba ang pakiramdam ko. Bigla na lang raw ako naging tulala buhat nung dumating ang kanyang may bahay. Orlando, natatakot ka ba sa asawa ko? Huwag kang kabahan, hindi ka naman niya kakainin ng buhay. Hindi lang talaga palaimik si Carlota. Sa totoo lang sa edad niya ngayon, masyado pa rin siyang selosa. Kaya nga hindi ako lumalapit sa ibang babae. Saad ni Pedrito, nagpatuloy kami sa pag-inuman kahit binabalot ako ng matinding hilakbot. Habang abala kami sa pagtagay, napansin kong tuliro ang matandang babae habang nakatanaw sa bintana na tila malalim ang iniisip. Hindi ko nga namamalayan ang takbo ng oras. Dahil paunti-unti lang ang pagsalin ni Pedrito ng alak sa tagayan ay mas lalong tumagal ang aming kwentuhan. Balak ko na sanang magpaalam para umuwi, ngunit nahihiya ako dahil hindi pa namin nauubos ang alak. Sir Bordes, lumipas pa ang ilang sandali kung saan kaunti na lang ang laman ng bote ng alak. Ay bigla uminit ang aking pakiramdam. Nahihilo ako ng kunti at medyo naduduwal. Marahil ganon ang pakiramdam ng malasing lalo't iyon ang unang beses na tumikim ako ng alak. Dumating sa punto na nag-agaw na ang dilim at liwanag kaya't nagpaalam na ako sa Perlita na kailangan ko nang umuwi dahil may pasok pa kami kinabukasan. Tumango naman ito at nagwikang ihahatid niya ako sa amin. Ngunit sinabi ko sa Perlita, doon lang niya ako ihatid sa labasan. Carlota, ihahatid ko lang ang kaibigan ko sa labasan. Simulan mo na magpakulo ng tubig para mabilis lang natin mapalambot ang karne. Mabilis lang ako, agad naman akong babalik. Wika ni Pedrito sa kanyang asawa. Sa puntong iyon, nahimasmasan ako. Tila nawala ang aking pagkahilo. Sumasabay sa takot ko ang bawat patak ng pawis na namumuo sa aking noo. Nang makalabas kami ng kanilang bahay, sinabi ko kay Pedrito na huwag na niya akong alalayan maglakad. Kaya ko naman ang aking sarili at hindi naman talaga ako lasing. Pinilit kong maging kalmado at nagsimula ng makiramdam sa paparating na panganib. Batid kong may hindi ka nais-nais na mangyayari.
Pedrito, huwag mo na lang kaya ako ihatid sa labasan. Kaya ko naman umuwi mag-isa. Saad ko sa kasama ko. Isinama kita rito sa bahay, kaya obligado akong ihatid ka. Pansin ko lang, parang nanginginig ka yata, Orlando. Ano ba talalag ang kinatatakutan mo? Marahil iniisip mo na may gagawin ako sa iyong masama. Tama ba ako? Sa totoo lang, Orlando, matagal na akong naiinit sa iyo. Dapat kanina ko pa ito sinabi sa iyo, kaso nagdadalawang isip ako. Wala naman akong balak patayin ka. Niyaya kitang mag-inuman upang lalo natin makilala ang isa't isa. Anang paliwanag ni Pedrito. Alam ko naman na ikaw ang palaging kumukupit ng benta. Pero mas hinangad kong manahimik. Ni minsan hindi kita sinumbong o siniraan man lang sa ating amo. Ikaw kasi ang unang kong naging kaibigan matapos kong huminto sa aking pag-aaral. Prangkang sagot ko naman dito, salamat Orlando. Salamat talaga dahil hindi ka nagtanim ng galit sa akin. Gusto ko talaga humingi ng tawad sa iyo, kaya niyaya kitang uminom. Sana mapatawad mo talaga, hindi na niya nagawa pang ituloy ang perlitang sasabihin dahil biglang sumulpot ang matandang babae sa aking likuran. Naulinagan ko pa si Pedrito na lumaki ang kanyang mga mata bago ako humandusay sa lupa. Bigla kasi ako hinataw ng kahoy sa ulo ni Aling Carlota. Habang nakabulagta ako sa lupa, ay walang tigil naman ang pagsirit ng dugo aking sugat. Malala ang natamo kong pinsala at marahil napunit ang anit sa aking bungo. At habang nasa alanganin akong kalagayan, ay malinaw ko naririnig kung paano magpalitan ng masasamang salita ang mag-asawa. Ani umano ni Pedrito sa kanyang kinakasamang matanda. Wala naman silang napag-usapan na papatayin ako. Nabanggit pa nga ng katrabaho ko na sinusumpong na naman si Aling Carlota sa pagkauhaw at pagkagutom nito sa dugo at laman ng tao. Sa puntong iyon, nalaman ko na ang tunay na katauhan ni Aling Carlota. Isa pala itong nilalang na tinatawag na aswang. Ang nakakapagtaka lang noon, Sir Bordes, napag-alaman ko rin na mismo nang galing sa bibig ni Pedrito na hindi naman siya halimaw. Nagtataka pa umano siya kung bakit umibig siya sa isang matandang aswang. Naging sunod-sunuran siya na tila kinukontrol ang kanyang bawat pagkilos. Malakas ang kutob ko na hindi naman nayanggaw ang binata. Marahil ginayuma ito o ginamitan ng itim na mahika para mahulog ang kanyang loob. Gayunpaman, tulad ng inaasahan ko, nagmistulang alipin si Pedrito sa bawat salita ni Aling Carlota. Inutusan ito ng matanda na buhatin niya ang katawan ko sa loob ng kanilang bahay. Nakita ko ang bigat sa kanyang mukha na tila naawa ito sa aking kahihinatnan sa kamay ng kinakasama niyang aswang. Alam niyang kalunos-lunos ang aking sasapitin kapag isinalang na ako sa sangkalan upang katayin bilang panlaman sa tiyan ni Aling Carlota. Sir Bordes, dinala ako ni Pedrito sa kanilang kusina at inilatag ng patihaya sa mababang lamesa. Nagmamakaawa ako sa kaibigan ko na iligtas niya ako sa nalalapit kong kamatayan. Ramdam ko ang labis na panghihina ng aking katawan at panunuyot ng lalamunan. Naglilimahid na rin sa dugo ang aking mukha. Patawarin mo ako, Orlando. Hindi ito ang nais kong mangyari.
Alam kong nababahala ka kanina nang sabihan ko ang aking asawa na magpakulo ng tubig. Pero hindi naman ikaw ang bibiktimahin ko, kundi ang aso na paggalagala sa labasan na panay kahol kay Carlota, mahinang wika ni Pedrito. Naririnig ko ang binubulong mo sa Perlita, Pedrito. Bakit mo pa pag-interesan ang aso kung nandyan naman si Orlando? Mas masarap pa rin ang karne ng tao. Di ba, galit ka sa Perlita? Bakit hindi na lang ikaw ang pumatay kay Orlando? Matutuwa ako kapag ikaw mismo ang pumatay sa Perlita. Saad naman ni Aling Carlota habang hinahasa ang sundang sa tabi ng pinapakuluang tubig. Sige, ako na ang bahalang pumatay sa Perlita. Pero habang kinakakatay ko siya, pwede bang umalis ka sa harap ko? Gusto ko ito gawin na ako lang ang nandito sa kusina. Doon ka muna kwarto. Tatawagin na lang kita kapag tapos na ako, tugon naman ni Pedrito sa kanyang may bahay na sinang-ayunan naman ni Aling Carlota. Sir Bordes, sinunod naman ni Aling Carlota ang hiling ni Pedrito. Ibinigay nito ang bagong hasa na sundang. Marahil isa lamang ordinaryong aswang ang matandang babae. Matapos mahawakan ni Pedrito ang matalas na metal, ay pinainom niya ako ng tubig. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit ginawa niya ang bagay na yon. Matapos mabasa ang aking tuyong lalamunan, inilapat nito ang sundang sa aking leg. Alam kong nag-aalangan siya na patayin ako sapagkat nakikita ko ito sa kanyang mga mata. Nagulat na lang ako nung ilapit ni Pedrito ang kanyang bibig sa aking tenga at bumulong kung kaya ko umano tumakbo para iligtas ang aking sarili. Iyon lang ang paraan na kaya niyang gawin. Sinabihan niya ako na tumungo sa ilog at sumunod sa agos ng tubig. Ang ilog lang umano ang maaari kong daanan upang maisalba ang nalalapit kong kamatayan. Bago gumawa ng eksena si Pedrito, binuksan muna nito ang dahon ng pinto sa kusina para walang maging sagabal sa gagawin kong pagtakas. Nagkaroon din ako ng kaunting lakas buhat ng makainom ng tubig sapat na upang maikilos ko ang aking katawan. Tumayo ako at nagmamadaling lumabas sa kanilang likod bahay. Nagunlantang pa nga ako ng sugatan ni Pedrito ang sarili niyang katawan bago sumigaw ng malakas na nakatakas umano ako para hindi maghinala ang kanyang asawa na kasalukuyan noon nasa loob ng kanilang silid. Wala akong nagawa kundi ang tumakbo lang ng tumakbo. Oras na mahuli ako ni Aling Carlota, paniguradong katapusan ko na. Napalingon pa nga ako nang makalayo ako sa bahay na yon at nakita kong lumapit ang matanda sa kanyang asawa. Sinipat ako ni Aling Carlota habang nanlilisik ang mga mata. Hindi ko alam kung bakit hindi ito nagpapalit anyo bilang isang halimaw. Maaaring pangkaraniwang aswang lang talaga ang ginang na kumakain ng laman ng tao at walang kakayahang magpalit anyo bilang mabangis na hayop. Kinuha ng matandang babae ang sundang at mabilis na kumilos upang tugisin ako. Sa likod ng kanyang katandaan ay napakaliksi pa rin itong kumilos. Hinabol niya ako na tila walang balak pakawalan. Sa tindi ng takot ko ay pinilit kong tumakbo ng mabilis hanggang sa marating ko ang ilog. Medyo mataas ang tubig di gaya kanina. Upang makaligtas sa masakit na kamatayan ay walang alinlangan akong tumalon sa ilog at pinilit na lumangoy habang sumasabay sa agos. Pinasadahan ko ng tingin si Aling Carlota na huminto na sa pagtakbo.
Tumayo ito sa gilid ng pangpang na punong-puno ng galit ang mukha at nagbabaga ang mga mata. Tama nga si Pedrito. Kapag nasa ilog na ako ay ligats na ako sa kamatayan. Dahil kinakapos ako ng hininga at walang sapat na lakas, nagparaya ako na tangayin ang aking katawan ng mahinang agos hanggang sa dalhin ako sa isang pamilyar na lugar. Napadpad ako sa lugar kung saan natatanaw ko na ang malaking seawall sa tabi ng dagat na maraming nakatirik na kabahayan. Malapit lang ang lugar na yon pauwi sa amin, kaya hindi na ako nagsayang pa ng oras. Sir Bordes, baon ng lakas ng loob at pag-asang mabuhay, nakauwi ako ng ligtas sa aming bahay. Bagamat nararamdaman ko pa rin ang matinding kirot sa aking sugat sa ulo. Tinanong ako ng aking mga magulang kung ano ang nangyari sa akin. Nagsinungaling ako na napagtripan lang ako ng mga tambay sa kanto habang pauwi ako sa amin. Ginamot ni nanay ang sugat ko. Mabuti na lang at hindi ako napuruhan. Kinabukasan, hindi muna ako pumasok sa aking trabaho. Magpapagaling muna ako ng sugat bago ipagpatuloy ang hamon sa buhay. 2 araw akong lumiban at laking gulat ko na lang na binisita ako ni Perlita kasama ang kanyang kapatid na kaklase naman ng kapatid kong si Ramona. Inutusan umano si Perlita ng kanyang mga magulang kung kailan ako papasok sa kanilang tindahan. Tinanong ko rin ang dalaga kung pumasok ba si Pedrito, ngunit laking gulat ko na lang nung sabihin nito na umalis na raw si Pedrito sa Perlitang trabaho. Formal itong nagpaalam kina Sir Gardo at Ma'am Tinay. At inamin ang ginawang kasalanan sa madalas na pagkupit nito ng benta. Sir Bordes, noong gumaling ang aking sugat sa ulo at makabalik sa aking trabaho, ay hindi na nga tuluyang nagparamdam si Pedrito. Maging si Aling Carlota ay umalis na rin sa pagiging tindera sa kabilang pwesto. Dumaan pa ang ilang araw, linggo, at buwan ay wala na akong balita pa sa mag-asawa. Pati ang nangyaring insidente na muntikan ko pang ikamatay ay wala akong pinagsabihan. Inilhim ko ito bilang kabayaran sa ginawang pagtulong sa akin ni Pedrito sa kamay ng mabagsik niyang asawa. Kinalaunan, naging katiwala ako ni Sir Gardo at Ma'am Tinay. Madalas ko rin nakakasama si Perlita tuwing ito ang nagbabantay sa tindahan sa araw ng kanilang bakasyon. Bagamat kahit nalihim akong humahanga sa dalaga, ay hindi ko nagawang ibunyag ang nilalaman ng aking puso. Naging malapit kami ni Perlita bilang magkaibigan. Hanggang sa makilala ko ang bagong tindera sa kabilang pwesto na ipinalit kay Aling Lorna na si Luisita na nagmula pa sa Guimaras. Nagkamabutihan kami ni Luisita hanggang sa niligawan ko ito. Kinalaunan sa haba at tibay ng aming relasyon ay naging ganap ko na itong asawa at naging ulirang ina sa piling ng aming mga anak. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Bordes. Nawa'y tumatak ito sa puso ng inyong mga tagapakinig na walang sawang sumusuporta sa programang ito. Sana isa po ako sa mapili ninyo, Sir Bordes, na maibahagi sa inyong channel ang naging karanasan ko patungkol sa nilalang na tinatawag na aswang at sa aking buhay pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay at isang tagahanga, Orlando ng Isla Guimaras. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.